Super Saiyan 5 ipinakita na. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Dragon Ball AF Entire Story Part 1, ito na muna ang gagawa natin ng video habang wala pang new chapter ang Kakume at Hawkeye. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Isang reminder lang guys, ito nga ay isang fan-made lang. Nagsimula nga ang kwento sa scene kung saan ay ating makikita dito ang paglabas ng isa sa mga magiging kalaban ng ating mga bida. Ang pangalan nga nito ay Ice. Dito nga ay ating makikita ang paglabas nitong si Ice sa kwarto, salita nga dito ang isang army dito at sinabi nito na maghanda na nga daw ang lahat ng army dito dahil pinanganak na nga daw itong si Lord Ice. Agad nga din ni congrats ng army na itong si Ice dahil nga sa matagumpay nitong pagkabuhay. Si Ice naman dito ay nagsalita at sinabi nito na saan nga daw nagmula ang pangalan niya na Ice. Sagot nga dito ang isang army at sinabi nito na yan nga daw ang pinangalan ng ama nito sa kanya. Dahil sa narinig nito si Ice mula sa army na ito ay nagtaka nga siya dito at sinabi nito na ganun daw ba. Pero wala pang ang ilang segundo ay agad ngang inutusan nitong si Ice itong army na ito at sinabi nito na gusto nga daw niya na ihanap siya nitong ng malakas na kalaban, gusto na nga daw niya na magamit ang tinatago niyang lakas, ayaw nga din daw niya nang wala siyang ginagawa. Salita naman dito ang army at sinabi nito na sige nga daw hahanap nga daw siya ng malakas na pwedeng makalaban nitong si Ice. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay nakalipas na nga ang 3 taon, dito nga ay ating makikita itong si Pan na 16 years old na, at maalam na nga din itong lumipad. Ito nga ay kasalukuyan papasok na sa kanyang paaralan. Ngunit sa hindi nga inaasahan pangyayari ay may nagaganap ng kaguluhan sa isang bank kung saan may mga sindikato nga dito. Dahil nga sa lakas na meron itong si Pan ay madali nga lang niyang napasuko ang mga sindikato dito at talagang nigulpi nga niya ang mga ito. Dahil nga sa mga ginawa nitong si Pan ay agad nga siyang pinasalamatan dito ng mga kapulisan. Sa next panel naman ay napunta nga ang scene dito kay Pan kung saan ay nasa school na nga ito, salita nga dito ang kaklase nitong si Pan at sinabi nito na sa lahat nga daw ng mga bagay ay magaling nga daw itong si Pan, pero may kilala nga daw siya na isang warrior na mas popular nga daw dito kay Pan, malakas nga din daw ang tao na tinutukoy niya. Ito nga ay walang iba kundi itong si Ob. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa World Martial Arts Tournament kung saan ay mapapalaban nga itong si Ob sa isang malakas na kalaban. Pero nang magsimula na nga ang laban nila ay mabilis nang umatake itong si Ob ng isang malakas na pag-atake na red kang tumama sa kanyang kalaban dahilan kaya nga ito ay agad nang natalo. Dahil nga sa naging panalo nitong si Ob ay sobrang natuwa nga itong si Mr. Pogi, salita nga ito at sinabi nito na siya nga daw ay meron bad news sa lahat, siya nga daw ay magre-retired na as martial artist. Dahil nga sa sinabi nitong si Mr. Pogi ay madami nga ang nalungkot at natuwa, sinasabi nga ng mga fans na sobrang laki nga daw nang naging ambag nitong si Mr. Pogi sa tournament na ito at malaki nga din daw ang naitulong nito sa tournament. Habang itong si Ob naman ay agad ngang nagbigay ng respeto dito kay Mr. Pogi. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Ice kung saan ay kasalukuyan nga itong nakikipaglaban sa mga monster, pero naiinis nga siya dahil sobrang hihina nga daw ng mga nakakalaban niya, paano nga daw niya may ilabas ang sobrang lakas na kapangyarihan niya kung ganyan nga daw kaina ang mga makakalaban niya. Dito nga ay pinapakalma nga ng isang army itong si Ice, dagdag pang ang sabi nito na kung gusto nga daw nito ng medyo malakas na kalaban ay pwede naman daw nitong kalabanan ang isang Saiyan na tumalo dito kay Frieza. Ang pangalan nga nito ay Son Goku. Dahil nga sa nalaman nitong si Ice ay gusto na nga niya agad na puntahan nila ang Saiyan na yon. At dito nga ay mabilis na nga silang naghanda para pumunta sa planeta nitong si Son Goku. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito kay Vegeta kung saan ay kasalukuyan pa nga rin itong nag-training. Dahil nga sa tiyaga nitong si Vegeta ay nagawa na nga nitong ma-reach ang Super Saiyan 3 na katulad ng kay Goku. Dito nga ay salita nga itong si Vegeta at sinabi nito na nagawa na nga daw niyang ma-reach ang Super Saiyan 3, pero kahit na ganun nga daw ay malabo naman daw na ma-reach ang Super Saiyan 4 sa ganitong klase ng training, para nga daw magawa ang Super Saiyan 4 ay kailangan nga daw niya na magkaroon muna ng buntot para maging possible na nga daw ang training niya. Sila Chi-Chi at Bulma naman ay nag-iisip kung paano nga daw nila magagawang mapahinto ng saglit itong sila Vegeta at Goku sa ginagawang training ng dalawa. Habang itong si Vegeta naman ay parang may na-sense na kakaiba. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kanda Trunks at Goten, kung saan ay nag-uusap nga ang dalawa, ngunit wala pang ang ilang segundo ay may naramdaman nga din silang kakaibang ki na papunta sa kanilang planeta. Ganon nga din itong si Gohan, habang ito nga ay nasa library ay nakasense nga din ito ng isang ki na papunta na nga din sa kanilang planeta.
Dito nga ay ating makikita itong si Ice na malapit na ngang makarating sa planetang Earth, salita nga ito at sinabi nito na gusto nga daw niyang makalaban itong si Son Goku. Habang itong si Gohan naman ay mabilis na pumunta sa lokasyon kung saan nga papunta itong sila Ice. Lahat nga ng malalakas na mortal ay pumunta nga sa lokasyon kung saan pupunta itong si Ice. At wala pang ang ilang segundo ay nakita na nga nila ang spaceship ng magiging kalaban nila. Salita nga dito itong si Gohan at sinabi nito na katulad nga daw ito ng spaceship nitong si Frieza, baka nga daw si Frieza ang nasa loob ng spaceship na yan. Salita naman dito itong si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw si Frieza yan dahil ibang ki nga daw ang nasa-sense niya, at mas malakas pa nga daw ito kaysa sa ki na meron itong si Frieza. Sa moment na ito ay matagumpay na ngang nakababa itong sila Ice, at gusto na nga nilang mahanap itong si Son Goku. Pero nagulat nga dito ang kasamahan itong si Ice nang makita nga nito itong si Vegeta, salita nga ito at sinabi nito na malakas nga daw ang energy ng isang mortal na yan. Dahil nga sa sinabi ng army nitong si Ice ay nagulat nga itong si Ice. Salita nga ito at sinabi nga nito kay Vegeta na sino nga daw ba ito. Sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na dapat nga daw siya ang magtanong ng ganyan dito, sino nga daw ba kayo? Salita nga ulit dito itong isang alagad nitong si Ice at sinabi nito na ikaw ba yan Vegeta? Ang isang army na nag-tridor sa amin. Bakit nga daw ito nandito? Salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na mukha nga daw mga army ito nitong si Frieza, ano nga daw ang ginagawa ng mga ito dito? Salita nga ulit dito itong alagad ni Ice at sinabi nito na wag nga daw itong magsalita na parang wala daw itong galang, itong si Ice nga daw ay ang anak nitong si Frieza. Salita nga ulit dito itong si Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ang gagawin dito ng anak nitong si Frieza. Sagot nga ditong si Ice at sinabi nito na pumunta nga daw siya dito para nga daw tapusin itong si Son Goku, ang mortal na pumatay sa tatay niya. Salita nga ulit dito itong si Vegeta at sinabi nito na pumunta daw ba ito para ipaghiganti itong tatay nito. Sagot nga dito itong si Ice at sinabi nito na hindi nga daw naiintindihan nito ang gusto niya, gusto nga lang daw niyang magamit ang buong lakas niya sa isang laban. Sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na sa ganyan case nga daw ay siya na nga daw ang bahala dito. Salita nga ulit dito itong si Vegeta at sinabi nito na malakas ka ba? Sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na mas malakas nga daw siya kaysa kay Goku. Dito nga ay sinabi nitong si Ice na kung ganun nga daw ay ipakita nga daw nito ang totoong lakas nito. Sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito baka nga daw magsisi ito. Sinabihan nga din nitong si Vegeta itong sila Gohan na wag nga daw itong makialam sa magiging laban niya. At sa moment na ito ay agad na nga nagpalabas itong si Vegeta ng sobrang lakas na ki at nag-transform na nga ito sa Super Saiyan 3. Dahil nga sa ginawa nitong si Vegeta ay talagang kinagulat nga ito nila Ab at Gohan, sinabi nga nila na kaya na din daw pala nitong si Vegeta na mag-transform sa Super Saiyan 3. Salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na maghanda na nga daw itong si Ice, sagot naman dito nitong si Ice na sige nga daw. At wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga dito itong si Vegeta ng sobrang daming pag-atake. Nagagawa ngang maiwasan ni Ice ang mga pag-atake nito, ngunit tinatamaan pa nga rin siya ni Vegeta, at tinatamaan nga din niya ito. Nagawa nga ni Vegeta na makapunta sa likod nitong si Ice para umatake, ngunit nagawa nga dito nitong si Ice na matamaan nitong si Vegeta ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama sa sikmura nito. Sinundan pa nga ito nitong si Ice ng isa pang pag-atake dahilan kaya nga tumalsik dito itong si Vegeta. Ngunit habang nasa ere itong si Vegeta ay agad nga itong nag-charge ng isang malakas na wave blast na rekta niyang pinang-atake dito kay Ice. At nang tatama na nga ito kay Ice ay nagawa nga ni Ice na ma-deflect ang atake nito na talagang nagpag-ulat kay Vegeta. Dito nga ay sumugod na nga ulit itong si Ice dito kay Vegeta at nagpaulan nga ito ng sobrang daming pag-atake, pero nagagawa nga ng ating bida na masalag ang mga pag-atake nito. At dito nga ay agad nang dumistansya ang dalawa sa isa't isa, salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na ipakita na nga daw nitong si Vegeta ang lahat ng lakas nito, ngayon nga lang daw siya naka-encounter ng ganitong kalakas na kalaban. Habang itong si Vegeta naman ay nagtataka nga dahil sobrang lakas nga daw nito, mas malakas pa nga daw ito kay Frieza. Sa kabilang banda naman ay gumamit nga itong si Piccolo ng telepathy at kinausap nga nito itong si Gohan, salita nga ito at sinabi nito na sinabihan nga daw siya dati nitong si Frieza ng isang bagay na nakakagulat, itong family nga daw ni Frieza ay pumunta sa Winter Planet, bago nga daw ipanganak itong si Frieza, lahat nga daw ng mga tao doon kasama itong si Frieza ay nag-cover ng mga yelo at pumunta sila doon noong araw ng pagkatunaw ng yelo. Sinasabi kung sino nga daw ang huling matutunaw ang cover na yellow sa mga katawan nila ay ito nga daw ang magiging pinakamalakas,
itong si Frieza nga daw ay inabot ng 5 taon bago nga natunaw ang yelo na nakabalot dito, habang itong si King Cold naman ay inabot ng halos 6 na taon. At ito naman daw si Ice ay inabot ng halos 50 years bago natunaw ang yelo na nakabalot sa katawan nito. Ang ibig sabihin guys ay mas malakas nga itong si Ice sa lahat ng mga relatives nito. Dahil siya nga ang huling lumabas sa loob ng yelo na yon. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito kay Ice at sinabi nga nito kay Vegeta na siya nga daw ay natutuwa sa lakas na meron ito. At sa next panel nga ay atin makikita dito itong si Frieza na kasalukuyan nga nitong pinapanood ang nagaganap na laban sa pagitan nitong si Vegeta at Ice. Dito nga tuwang-tuwa nga ito sa anak niya dahil nga sobrang lakas nito at makakapag-revenge na nga daw siya sa mga Z-Warriors na ito. Habang ito naman si Gohan ay gulat na gulat nga sa mga sinabi nitong si Piccolo about kay Ice, ito nga daw ay mas malakas ng 50 times dito kay Frieza. Kaya ang gusto nga ditong gawin ni Piccolo na lumaban na nga daw ang mga ito ng sabay-sabay dito kay Ice. Kaya mabilis na nga agad ditong inutusan ni Gohan ang lahat ng kasama niya na maghanda para sa pag-atake dito kay Ice. Pero itong si Vegeta nga ay tinanggihan ang plano nitong si Gohan. Mas gusto nga daw niyang lumaban ng mag-isa at ayaw nga daw niyang umasa sa mga ito. Dito nga ay naghanda na nga ulit itong si Vegeta at Ice para nga ituloy ulit ang laban nila. Agad na ngang sumugod itong si Vegeta at umatake na nga ito ng sobrang lakas na pagsuntok na rektang tumama sa mukha nitong si Ice dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Sinundan pa nga ni Vegeta ang atake niya ng isang wave blast ngunit nagawa nga itong maiwasan ni Ice at mabilis na sumugod ito kay Vegeta. Tinamaan nga itong si Vegeta ng atake ni Ice na talagang nagpagulat sa kanya. Sinundan pa nga ni Ice ang atake niya ng isang malakas na pagsuntok na rekta ulit tumama sa ating bida. At dito nga ay nagpalitan na nga ang dalawa ng napakadaming pag-atake pero nakakalamang na nga itong si Ice sa nagiging laban nila. Sinabi nga dito ni Ice na yan na daw ba ang totoong lakas na meron ito. Kung sasabihin nga daw nito na yan na yun ay nakaka-disappoint nga daw talaga ito. Sagot naman dito ni Vegeta na hindi nga daw, kaya kumalma nga lang daw ito. Hindi nga daw niya alam na kailangan pa nga daw dumating sa point na gagamitin niya dito kay Ice ang isang bagay na ito. Dito nga ay may inabot itong si Vegeta na isang bagay dito kay Trunks at sinabi nito na gamitin nga daw ni Trunks sa kanya ang bagay na ito. Agad naman itong ginamit ni Trunks sa kanyang ama. Wala pang ang ilang segundo ay nakapag-transform na nga itong si Vegeta sa Super Saiyan 4. Dito nga ay atin makikita ang sobrang lakas na pinapalabas ng Super Saiyan 4 na transformation nitong si Vegeta. Habang itong si Ice naman ay kasalukuyan ngang nakatingin dito kay Vegeta. Salita naman dito itong si Gohan at itong si Ab. Nagulat nga sila dahil kaya na palang magamit nitong si Vegeta ang Super Saiyan 4. Itong si Vegeta naman ay nagsalita nga dito at sinabi nito na salamat nga daw sa pag-aantay nito sa kanya, ngayon nga daw ay ipapakita na niya kay Ice ang totoong mangyayari bagay naging seryoso na siya sa isang laban. Kaya maari nga daw na pagsisihan nitong si Ice. Sagot nga dito itong si Ice at sinabi nito na kakaiba nga daw ang lakas na meron itong si Vegeta, pero okay lang daw, pwede na nga daw nilang simulan ulit ang round 2. Dito nga ay naghanda na nga itong si Vegeta at wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga ito ng isang malakas na pag-atake. Rekta nga ditong tinamaan itong si Ice ng atake nitong si Vegeta, sinundan pa nga ni Vegeta ang atake niya ng isang malakas na pag-atake ulit. Hindi pa nga dito na kontento itong si Vegeta, umatake pa nga dito itong si Vegeta ng isang malakas na wave blast na rektang tumama kay Ice at nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. Itong sila Gohan nga ay gulat na gulat nga sa ginawa nitong si Vegeta. After nga ng pagsabog na gawa ng atake nitong si Vegeta ay makikita nga natin itong si Ice na talagang naper-ohan nga sa ginagawa nitong si Vegeta. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na hindi nga daw ito pwede, at sobrang lakas nga daw talaga nitong si Vegeta. Habang ang mga kasamahan nitong si Ice ay talagang nag-aalala na nga dito kay Ice. Balak na ngang tapusin ni Vegeta itong si Ice, pero agad namang lumipad dito itong si Ice at sinabi nito na nakakainis nga daw, kailangan pa nga daw niya maging seryoso sa laban na ito. Sagot naman dito nitong si Vegeta na seryoso ba kamo? Sinasabi mo ba na hindi ka pa seryoso sa nangyayaring laban natin? Dagdag pang sabi dito ni Vegeta na wag nga daw itong magpatawa, malapit na nga daw itong matalo, kung seryoso na nga daw ito sa laban ay ipakita nga daw nito sa kanya. Agad naman itong sinanayunan nitong si Ice, agad na nga ditong nagulat itong si Gohan at Vegeta dahil sa ginagawa nitong si Ice. Dito nga ay pinalabas na nga ni Ice ang sobrang lakas na ki at nag-transform na nga ito sa panibago nitong transformation. Sa nakita nga nitong sila Vegeta ay talagang nagulat nga sila dahil sobrang lakas na nga nitong si Ice.
Salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na sobrang lakas na nga daw nitong si Ice. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na handa na daw ba itong si Vegeta sa laban nila. Dito nga ay handa na nga itong si Vegeta, pero salita nga dito itong si Gohan at sinabi nito na tama nga daw itong si Piccolo, kailangan na nga daw nilang lumaban ng magkakasama. At wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga itong si Ice ng sobrang bilis kay Vegeta. Direkta na nga ditong tinamaan itong si Vegeta ng isang malakas na atake. Sinundan pa nga ito ni Ice ng isang na namang malakas na pag-atake na talagang nagpapahirap dito kay Vegeta. Habang nasa ere nga itong si Vegeta ay sinundan pa nga agad ulit ito nitong si Ice at umatake na nga ulit ito ng sobrang lakas na pag-atake na talagang nagpatalsik dito kay Vegeta. At wala pang ilang segundo ay nag-charge na nga ito ng napakalakas na wave blast at agad na itong nirelease ni Ice kay Vegeta. Ang atake nga nitong si Ice ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog na talagang nagpagulat dito kay Gohan. Nagawa nga ditong ma-maintain nitong si Vegeta ang atake na yon, ngunit hindi pa nga tapos itong si Ice sa pag-atake dahil nga nasa likod na nga agad ito. Pero nagawa naman ni Vegeta na makapag-counter ng isang pag-atake na nagawa naman mas alag nitong si Ice. Lahat nga ng atake dito nitong si Vegeta ay madali nga lang nagagawang mas alag nitong si Ice, at wala pang ilang segundo ay tinamaan na nga itong si Vegeta ng atake nitong si Ice na nagpatalsik dito kay Vegeta. Sa moment na ito ay hindi na nga kaya pang lumaban nitong si Vegeta kaya sobrang nagalit na nga dito itong si Trunks. Salita naman dito itong si Gohan at sinabi nito na maghanda na nga daw ang lahat ng mga ito sa pagsugod dito kay Ice. Si Trunks naman dito ay agad na tinawag itong si Goten para nga gawin na ang fusion technique. Wala pang ang ilang segundo ay nakapag-fusion na nga ang dalawa dito. Habang itong si Ob naman ay naghanda na nga din para nga umatake dito kay Ice. Mabilis na ngang sumugod ang dalawa dito, pero madali nga lang naiiwasan nitong si Ice ang mabibilis na pag-atake ng dalawa dito. Salita nga itong si Ice at sinabi nito na kung gusto nga daw ng mga bata na ito na makipaglaro ay pagbibigyan nga daw niya ito. Habang itong si Gohan naman ay meron din palang katulad ng kay Vegeta na isang device. Agad nga niya itong binigay kay Pan para nga gamitin sa sarili niya. Kailangan nga daw niyang mag-Super Saiyan 4 din para nga daw makatulong siya sa laban. Itong si Pan naman ay nag-aalala nga dito sa ama niya dahil baka nga daw ito ay mag-out of control sa paggamit ng transformation na yon. Pero itong si Gohan naman ay nagsalita at sinabi nito na kailangan nga daw niyang gawin ito para makatulong sa mga kasama niya. At dito nga ay ginawa na nitong si Pan ang gusto ng tatay niya. At dito nga ay naging isang malaking unggoy na nga itong si Gohan, at tulad nga ng sinasabi ng kanyang anak na si Pan ay mahihirapan nga itong si Gohan sa pag-transform sa Super Saiyan 4. Nakita nga ito nitong si Ob at sinabi nito na delikado nga daw ito. Habang itong si Ice naman ay talagang nagulat nga sa malaking unggoy na yon. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga lang bigla itong si Gohan ng sobrang lakas na pag-atake na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog. Habang itong si Pan ay nagsalita nga dito at sinabi nito kay Gohan na siya nga daw ito si Pan, siya nga daw ang anak nitong. Dahil nga sa narinig nitong si Gohan ay nagulat nga ito at nagawa na nga nitong makontrol ang lahat. At wala pang ang ilang segundo ay matagumpay na ngang nakapag-transform itong si Gohan sa Super Saiyan 4. At sa next panel nga ay matagumpay na ngang nagamit ni Gohan ang Super Saiyan 4 nito, dahil dito ay salita nga itong si Pan at sinabi nito na nakakamangha nga daw ito dahil nagawa nga daw na ma-manage ni Gohan ang paggamit ng Super Saiyan 4. Sagot nga itong si Gohan at sinabi nito na salamat nga daw sa tulong nito, ngayon nga daw ay makakalaban na siya gamit ang form na ito. Si Vegeta naman dito ay namangha nga kay Gohan dahil nagawa na nga din daw nitong magamit ang Super Saiyan 4. Si Ob at Gotenks naman dito ay nagulat nga dahil sa ginawa nitong si Gohan, ngayon nga daw ay makakalaban na sila ng magkakasama. Si Gohan naman dito ay sumigaw at sinabi nito na Vegeta, lahat tayo ay sabay-sabay nang lumaban dyan kay Ice. Salita naman dito itong si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw siya makapaniwala na kailangan pa nga daw nilang lumaban ng matindi at talunin ang isa sa mga kalat na iniwan nitong si Frieza. Ngayon nga daw ay maghanda na nga daw ang mga ito na sumugod dito kay Ice, at dito nga ay sobrang bilis na pagsugod nga ang ginawa ni Gohan at Vegeta dito, habang si Ice naman ay nagulat nga sa mga ito, ngunit aware nga itong si Ice sa mga gagawin ng kanyang mga kalaban kaya madali na lang niyang nasasalag ang lahat ng mga pag-atake dito ng dalawa, ngunit sumugod na nga din pala dito itong si Gotenks at Ob, ngunit nagagawa pa nga din ni Ice na maiwasan ang mga pag-atake ng mga ito. Sa moment na ito ay mabilis na ngang dumistansya itong si Vegeta para nga maghanda ng pag-atake, agad na nga itong nag-charge ng Big Bang attack na rektang tatamad dito kay Ice.
Napansin nga ito ni Ice ngunit malakas at mabilis nga ang naging pag-atake nitong si Vegeta dahilan kaya nga hindi na niya nagawang mag-react, ang ginawa na nga lang nito ay ang pigilan ang pag-atake na ito. Dito nga ay nagagawa pa nga din ni Ice na mapigilan ang pag-atake dito ni Vegeta, ngunit talagang nag-struggle na nga itong si Ice, ngunit sa point na ito ay naghanda na nga itong si Ob ng isang malakas na pag-atake na tinawag niyang Super Chocolate Beam na nagpalakas nga ng atake ni Vegeta kay Ice, habang itong si Gotenks ay naghanda na din, dahil nga nagagawa pa nga nitong si Ice na mapigilan ang atake ng dalawa. Dito nga ay mabilis nang umatake itong si Gotenks ng sobrang lakas na kay kanan na kahit itong si Pan nga ay talagang napatalsik sa lakas ng pag-atake na ito. Ngunit itong si Ice nga ay talagang may kalakasan din kaya na-manage pa din nito na pigilan ang pag-atake na yon. Si Vegeta naman dito ay agad nang sinabihan itong si Gohan na gawin na nga daw nito, agad nga itong sinanayunan nitong si Gohan at mabilis na ngang nagpalabas itong si Gohan ng sobrang lakas na ki at nag-charge na nga ito ng signature moves ng kanyang ama na Kamihami Wave. At wala pang ang ilang segundo ay nirelease na nga ni Gohan ang napakalakas na atake na ito na rektang tatama nga dito kay Ice, ito nang si Ice naman ay hindi nga makapaniwala sa gagawin atake nitong si Gohan sa kanya, naramdaman nga niya na sobrang lakas nga daw ng atake na tatama sa kanya. At wala pang ang ilang segundo ay hindi na nga kinaya pa ni Ice ang pinagsamang atake ng apat na ito, kaya nga dahan-dahan na nga lang itong tinamaan ng atake na pinakawalan nila Vegeta, Gohan, Ob at Gotenks. Ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog na kahit nga sa labas ng ozone layer ng Earth ay ramdam ito. Sa nangyaring pagsabog ay nagulat nga itong si Frieza kasi akala niya tapos na ang laban, habang itong si Piccolo naman ay sobrang saya kasi nga matagumpay nang ang natalo nila Gohan itong sinasabi na isa sa pinakamalakas sa lahat. Itong si Tenshinhan naman ay nagulat nga sa naramdaman nitong ki, sinabi nga nito na ano nga daw yun. Kanino nga nanggaling ang napakalakas na ki na yun? Si Chaozu nga ay nagulat nga din sa naramdaman niya, nakakagulat nga daw talaga ito. Salita naman dito itong si Tenshinhan at sinabi nito na saan nga daw nagmula yun at ano nga daw ba talaga ang nangyayari. Sa point na ito ay napunta nga ang scene dito kanda Vegeta kung saan ay ating makikita na nag-iwan nga talaga ng sobrang laking creek ang pinagsama-sama nilang pag-atake. Si Gohan nga dito ay nagsalita at sinabi nito na tapos na daw ba ang laban. Si Vegeta naman ay salita dito at sinabi nito na akala nga daw niya ay tatagal pa ang kanilang magiging laban dito kay Ice. Habang ang mga kasamahan nga nitong si Ice ay nag-alala nga dito kay Ice, ngunit wala pang ang ilang segundo ay dahan-dahan na nga ulit nagpakita itong si Ice na talagang nagpagulat dito kay Gohan at Vegeta. Salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw ito pwede, si Gotenks naman ay salita dito at sinabi nito na imposible nga daw ito, nakita nga daw niya na tinamaan itong si Ice ng kanilang pinagsama-sama na pag-atake. Si Ob naman dito ay nakaramdam na nga ng takot, totoo nga daw na isa talaga itong monster. Sa moment na ito ay dahan-dahan nga ditong bumalik si Ice sa kanyang dating posisyon gamit ang bago nitong transformation, at seryoso na nga ito ngayon. Si Gohan nga dito ay talagang nagulat nga sa lakas na meron itong si Ice. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na sumaya nga daw siya sa mga ginawa ng mga ito sa kanya, at salamat nga daw kasi nagawa na nga daw niyang mamanage na mawala ang kanyang kaunti na stress, kaya bilang pagpapasalamat daw ay pwede daw ba siyang magbigay ng kaunti na pagpapasalamat bilang sukli nga daw sa mga ginawa ng mga ito. Nagawa na nga daw niyang magamit ang totoong form niya na hindi na kinailangan na dumaan sa isang mahabang proseso. Si Vegeta nga dito ay talagang nagulat na nga dito kay Ice, at sinabi nito na sinabi mo bang na true form? Sagot nga dito ni Ice na ipapakita na nga daw niya ng lakas na kanyang true form bilang pagpapasalamat sa mga ito kaya maanda na nga daw ang mga ito. Dito pala guys ay hindi pa nga ginagamit ni Ice ang totoong form nito. Per ngayon nga ay gamit na niya ito, at totoo nga na sobrang lakas nitong si Ice. Nagsimula nga ang chapter sa scene kung saan ay napunta nga ang scene dito sa Kai Ocean Realm, dito nga ay nagpapanik nga itong isang Kai sa nararamdaman nitong napakalakas na ki. Habang itong si Old Kai nga ay wala ngang alam sa mga nangyayari, salita nga dito ang isang Kai at sinabi nito na meron nga daw masamang nangyayari sa planetang Earth, pumunta nga daw sa planetang Earth ang anak nitong si Frieza na si Ice, kailangan na nga daw makabalik ni Goku sa planetang Earth. Ito naman si Old Kai ay parang ang walang pakialam sa mga nangyayari at sinabi nga nito na nandun naman daw itong si Vegeta at yung anak ni Goku, kaya maari nga daw na no-match sa mga yun ang kalaban nila. Sagot nga dito itong isang Kai at sinabi nito na mas malakas nga daw ang kalaban ng mga yun kaysa kay Frieza at nagkakaroon na nga daw ng matinding laban ang mga taga-planetang Earth.
Itong si Old Kai nga ay tinignan ang nangyayari sa planetang Earth at sinabi nga nito na nasa masamang lagay nga daw pala ang planetang Earth, gusto nga ditong mangyari ng isang Kai na i-revive na nga lang daw itong si Goku para nga daw makabalik na ito sa planetang Earth at ito na nga lang daw ang makipaglaban sa malakas na kalaban na yon. Sagot nga dito ng Old Kai na malabo nga daw ang sinasabi nito, dahil ang muling pagbuhay nga daw kay Goku ay imposible, kahit nga daw anong gawin nila ay hindi nga daw yun mangyayari, kaya mas mabuti nga daw na ipagkatiwala na lang muna kanda Vegeta at sa anak ni Goku ang pangyayari na ito. Sagot nga dito ang Kai at sinabi nito na masyado nga daw malakas ang kalaban nila, at maari nga daw itong humantong sa pagkatalo ng dalawa. Sagot nga dito nitong si Old Kai na kung hindi nga daw magagawang matalo ng dalawa na yun ang kalaban nila at hahayaan nila na mangyari yun ay ito na nga ang magiging katapusan ng planeta nila. Ang isang Kai naman dito ay nagtataka nga sa mga sinasabi ni Old Kai, kaya tinanong nito kung ano nga daw ang ibig sabihin nito. Sagot nga dito ang Old Kai at sinabi nito na maiintindihan nga lang daw ito ang sinasabi niya, kung hahayaan na lang nito ang mangyayari at mas mabuti nga daw na panoodin na lang nila ito. Sagot nga dito itong si Kai at sinabi nito na nagpapatawa ka ba? Kita mo naman na walang pag-asang manalo ang mga yon sa kalaban nila. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito Kande Clearin kung saan ay nakakaramdam na nga din sila ng sobrang lakas na ki, at maari nga daw na may nangyayaring masama sa kanilang planeta. Si Android 18 naman dito ay nagsalita at sinabi nito na wag nga daw itong magmadali, hayaan nga lang daw muna nila ito. Si Clearin naman dito ay nagsalita at sinabi nito na kung nandito nga lang daw si Goku. Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito Kande Gohan, kung saan ay lahat nga sila ay nagulat sa ginawa nitong si Ice. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na panoodin nga daw ng mga ito ang gagawin niya, at wala pang ang ilang segundo ay nagpalabas na nga ito ng sobrang lakas na ki. Salita nga dito itong si Ob at sinabi nito na hindi nga ito pwede, tumataas na naman daw ang ki nito. Sa ginawa nga nitong si Ice na pagpapalabas ng sobrang lakas na ki ay nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. Dito nga ay salita nga itong si Gotenks at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nito, sobrang lakas na ki nga ang pinapalabas nito. Si Vegeta nga dito ay nagulat nga kasi paano nga daw nagawa nitong si Ice na mas mapataas ang ki nito. Habang itong si Ob naman ay nagsalita nga din at sinabi nito na paano nga daw nila matatalo ang may ganyang klase ng ki, ito na nga daw ang katapusan nila. Si Gohan nga dito ay sinabihan nga itong si Pan na umalis na nga daw ito dito, salita naman itong si Vegeta at sinabi nito na huli na nga daw ang lahat para tumakas pa. Si Gotenks nga dito ay napansin na papunta nga daw sa kanila itong si Ice. At sa moment na ito ay atin na nga makikita itong si Ice na gamit ang sobrang lakas na form nito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay King Kai kung saan ay naramdaman na nga din niya sa kanyang lugar ang napakalakas na ki na nagmumula sa planetang Earth. Ngayon nga lang daw niya nalaman na may anak pala itong si Frieza, maari nga daw na maging banta ito sa planetang Earth at pati na rin sa universe na ito, at itong si Goku ay wala nga dito kaya walang chance na matalo ang anak nitong si Frieza. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Ice kung saan ay sinabi nga nito na hindi nga daw kailangan ng mga ito na matakot sa kanya dahil madali nga lang daw ang gagawin niya sa mga ito. Ang mga kasamahan nga nitong si Ice ay bigla na nga lang mga nawala ng malay dahil na nga sa ki pinapalabas nito, salita nga dito itong si Gotenks at sinabi nito na ang ki aura nga daw nitong si Ice ay kayang tumapos ng mga normal na tao. Habang itong si Ob naman ay talagang sumuko na nga. Si Ice naman dito ay bigla na nga lang nagpalabas ng sobrang lakas na ki dahilan kaya nga tumalsik dito itong sila Vegeta, at wala pang ang ilang segundo ay sumugod na nga agad ito. Dito nga ay rektang tinamaan itong si Ob ng atake ni Ice na talagang nagpagulat kay Gohan. Itong si Ob nga ay tumalsik ng malayo at wala na nga itong malay, dahil dito ay gulat na gulat nga itong si Gohan sa nakita niya. Pero itong si Ice pala ay hindi pa nga tapos sa pag-atake, dahil agad na nga nitong nilapitan sila Gotenks at nagpakawala na nga ito ng sobrang lakas na pag-atake na talagang nagawang maputol ang kamay dito ni Gotenks, at nang hindi na nga dito makagalaw itong si Gotenks ay dito na nga naghanda si Ice para nga tapusin na ito. Ngunit agad nga ditong umatake itong si Gohan kay Ice para nga mapigilan ang gagawin nitong pagtapos kay Gotenks. Sunod-sunod na pag-atake na nga ang ginawa dito nitong si Gohan ngunit madali nga lang itong naiiwasan ni Ice. At sa point na ito ay tinamaan na nga siya ng atake ni Ice, dahilan kaya itong si Gohan ay tumalsik ng bahagya. Pero dito nga ay agad na nag-charge si Gohan ng sobrang lakas na wave blast at agad na nga niya itong nirelease na rektang tatama kay Ice. Madali nga lang na-deflect ni Ice ang sobrang lakas na pag-atake na yon na talagang nagpagulat kay Gohan. Sa nakita nga nitong si Gohan ay sinabi nga nito na paano nga daw nagawa ni Ice yon, binuhos na nga daw niya ang buong lakas niya sa atake na yon, ano na nga daw ang gagawin niya.
Sa moment na ito ay mabilis na nga ulit umatake itong si Ice kay Gohan ng isang malakas na pag-atake na rektang tumama sa mukha nito, sinundan pa nga ni Ice ang atake niya ng sobrang daming pagsuntok na rekta lahat tumatama dito kay Gohan. Umatake pa nga itong si Ice ng isang malakas na pagsipat dahilan kaya nga tumalsik na dito itong si Gohan. Agad nga din nakatayo dito itong si Gohan at sinabi nito na hindi nga daw siya mananalo sa laban na ito. Si Vegeta naman dito ay nagsalita at sinabi nito na wala na nga daw silang pag-asa pa, ito na nga daw ang katapusan ng planetang Earth. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na hindi nga daw nito kayang maprotektahan ang planetang Earth sa ganyang klase lang ng lakas. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Kai Realm kung saan nagpapanik na nga dito ang isang Kai dahil nga sa mga nangyayari sa planetang Earth. Gusto na nga nitong i-revive itong si Goku para nga daw maiwasan ang pagkasira ng planetang Earth, sagot nga dito ng Old Kai na gagawa na nga daw siya ng paraan para sa pag-revive dito kay Goku. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene Kande Gohan, kung saan ay atin makikita na umatake na nga itong si Ice ng mga malalakas na pag-atake na nagmula sa mga daliri nito na rektang tumataman dito kay Gohan. Sa moment na ito ay talagang nag-struggle na nga itong si Gohan at sinabi nito na hindi nga daw niya makita ang mga pag-atake nito, ngunit itong si Ice nga ay hindi pa nga tapos sa mga pag-atake at talagang pinaulanan na nga ni Ice itong si Gohan ng sobrang daming pag-atake na talagang nagpapahirap sa atin bida. Dahil dito ay napagpasyahan ni Pan na atakehin itong si Ice para nga mapigilan nito ang mga atake na ginagawa sa kanyang ama. Nakita nga ito nitong si Ice at agad na nga niya itong inatake, pero nagawa nga ni Pan na ma-deflect ito, at tatama na nga ito kay Ice, pero madali nga lang itong naiwasan nitong si Ice. Ito nga ay talagang kinagulat nitong si Pan at ito nga ay mabilis nang lumipad palayo, ngunit agad na nga nakalapit itong si Ice kay Pan at sinabi nga dito nitong si Ice na hindi na nga daw ito makakatakas, wag nga daw itong mag-alala at tatapusin din naman daw niya ito. Itong si Pan nga ay talagang nagulat sa mga sinabi nitong si Ice, habang si Gohan nga dito ay sumigaw at sinabi nga nito kay Ice na wag nga daw nitong gagawin yan. At wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga itong si Ice kay Pan. Ito nga ay rektang tumama kay Pan na naging sanhi ng pagkawala niya. Habang itong si Gohan nga ay sobrang ang nagulat sa mga nangyari, at agad nga nitong nilapitan itong anak niya para tignan kung nasa maayos na kalagayan ito. Pero sa mga oras na ito ay wala na nga itong si Pan, naramdaman nga ni Gotenks na bigla nga lang daw nawala ang kinitong si Pan. Salita naman dito itong si Ice at sinabi nito na isang mahinang nilalang. Ito naman si Gohan ay talagang naiyak na nga lang sa nangyari, at sinabi nito na tatapusin nga daw niya itong si Ice. Wala pang ang ilang segundo ay nagpalabas na nga itong si Gohan ng sobrang lakas na ki na maaaring sumira sa buong lugar dito, dahil sa ginawa nitong si Gohan ay nagkaroon nga dito ng sobrang lakas na pagsabog. At sa point na ito ay ating makikita itong si Gohan na gamit na nga ang Super Saiyan 5, sa point na ito ay agad nang inabot ni Gohan kay Gotenks itong si Pan. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na meron ka na naman bagong transformation, sa tingin mo ba sapat na yan para matalo ako? Salita naman dito itong si Gohan at sinabi nito na sino nga daw ito para gawin kay Pan ang mga bagay na yon, ngayon ay wala ng paraan para pa makatakas ka sa mga ginawa mo. Sa point na ito ay nagpalabas na nga ulit si Gohan ng sobrang lakas na ki, at wala pang ilang segundo ay nakalapit na nga ito kay Ice at umatake na nga ito ng isang malakas na pagsuntok na rektang tumama kay Ice. Dahil nga sa lakas ng atake na yon ay tumalsik nga itong si Ice sa malayo. Dito nga ay nagulat na nga itong si Ice dahil imposible nga daw ito. Habang itong si Gohan nga dito ay talagang seryoso na nga para tapusin itong si Ice. At sa next panel nga ay napunta ang scene dito Kande Dende, at sinabi nga nito na sobrang lakas nga daw talaga nitong si Gohan at ang buong planetang Earth nga daw ay nakakaramdam ng sobrang lakas na paglindol dahil sa lakas ng ki na pinalabas nitong si Gohan. Pinag-uusapan nga nila dito ang ginawa nitong si Gohan, ramdam nga nila ang umaapaw na kagustuhan dito ni Gohan na tapusin itong anak ni Frieza na si Ice, gusto nga din nila na ihiling sa Dragon Ball na muling ibalik ang buhay nitong si Pan ngunit magiging imposible nga daw ito. Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito Kande Gohan kung saan ay galit na galit nga dito itong si Ice dahil sa ginawa sa kanya nitong si Gohan. Habang itong si Vegeta naman ay hindi nga makapaniwala sa ki na meron itong si Gohan ngayon. At dito na nga nagpalabas itong si Gohan ng malakas na ki at ganun nga din itong si Ice. At dito nga ay sobrang lakas at bilis na pag-atake nga ang pinakawalan dito nitong si Gohan na rektang tumama kay Ice, sinundan pa nga ito ni Gohan ng isa na naman pag-atake na talagang nagpatalsik dito kay Ice sa malayo. After nga nito ay nagpalabas pa nga itong si Gohan ng sobrang lakas na ki na talagang yumanig sa buong planetang Earth. At sa kay Realm nga ay ramdam nga din ang ginawa nitong si Gohan.
Salita nga dito itong isang Kai at sinabi nito na sobrang lakas na ki nga daw ang pinapalabas nitong si Gohan, ano nga daw ang tawag sa transformation na yan. Sagot naman dito itong si Old Kai at sinabi nito na dahil nga daw sa galit nitong si Gohan ay napalabas nga daw nito ang tinatago nitong lakas, ang tawag nga daw dyan ay Super Saiyan 5. Dahil nga sa sinabi ni Old Kai ay nagulat nga dito itong isang Kai at sinabi nito na Super Saiyan 5. Salita naman dito ang isang kasamahan nila at sinabi nito na yan na daw pala ang Super Saiyan 5 transformation. Ibig sabihin ay itong si Gohan na ang pinakamalakas sa lahat. Sagot nga ulit dito itong si Old Kai at sinabi nito na dahil nga daw sa sapilitin na paggamit ni Gohan ng Super Saiyan 4 ay doon na nga daw nagsimula na ma-unlock ulit ni Gohan ang potential nito, at dahil na nga din sa pagkawala nitong si Pan ay doon na nga nito tuluyan na gamit ang Super Saiyan 5. Salita nga dito itong isang Kai at sinabi nito na ibig sabihin daw na nasa maayos na ang planetang Earth. Sagot nga dito ang Old Kai at sinabi nito na ganun na nga daw. Sa kabilang banda nga ay balik ang scene dito kay Ice kung saan ay galit na nga ito kay Gohan. Salita nga dito itong si Ice at sinabi nito na imposible nga daw na magawang masurpass nitong si Gohan ang kapangyarihan niya. Hindi nga daw niya ito mapapatawad sa mga ginawa nito, ngayon nga daw ay gagamitin na niya ang buong lakas niya para nga daw masira na din itong planeta na ito. Sa moment na ito ay agad na ngang ginamit ni Ice ang napakalakas na ki niya at nag-charge na nga ito ng sobrang lakas na ki para nga ipang-atake dito kay Gohan. Ang malakas na atake na nga na ito ay may kakayahan na wasakin ang buong planetang Earth sa mga oras na ito. Habang itong si Gohan nga ay nagsalita dito at sinabi nito na hindi nga daw niya mapapatawad itong monster na ito sa ginawa nito sa anak niya. Ngunit sa moment na ito ay agad nang ni-release ni Ice ang napakalakas na atake niya at sinabi nga nito na maglaho na kayong lahat. At nang tatama na nga ito kay Gohan ay agad na nga ditong nag-charge itong si Gohan ng Kamehameha at agad na nga din niya itong ni-release sa atake nitong si Ice. Pero sa moment na ito ay nagulat nga itong si Ice sa sobrang lakas ng atake nitong si Gohan na talagang tumunaw sa kanya. At dito nga ay tuluyan na ngang natalo itong si Ice. Dito nga ay dahan-dahan na ngang bumalik si Gohan sa normal form niya at dito nga ay umiyak nga itong si Gohan sa pagkamatay ng anak niya. Si Frieza naman dito ay nagulat nga sa pagkatalo ng anak niya at hindi nga siya makapaniwala. Si Piccolo naman dito ay nagsalita at sinabi nito na nagawa nga daw matalo ni Gohan itong si Ice ngunit ang pangit nga daw ng mga nangyari. Sa kabilang banda nga ay napunta ang scene dito kay Dende kung saan ay kasalukuyan nga nitong pinapagaling itong si Ob. Dito nga din ay nagkaroon na nga ng malay itong si Ob at talagang takot na takot nga ito dahil agad nga nitong hinanap itong si Ice. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito na tinapos na nga daw nitong si Gohan itong si Ice. Sa moment na ito ay salita nga itong si Gohan at sinabi nito na sure daw ba itong si Dende na hindi nila pwedeng magamit ang Dragon Ball. Nang magsasalita nga dito itong si Dende ay agad naman nagsalita itong si Old Kai, at agad nga nitong tinawag itong si Gohan. Si Gohan naman dito ay nagulat nga at alam nga niya na si Old Kai ang nagsasalita. Sinabi nga dito ni Old Kai na alam nga daw niya ang sitwasyon ngayon nitong si Gohan, at nauunawaan nga daw niya ang nararamdaman nito. Pero ngayon nga daw ay may isang bagay nga lang daw siyang sasabihin dito about sa Dragon Ball at hindi nga daw muna ngayon magagamit ang Dragon Ball. Salita naman dito itong si Gohan at sinabi nito na ngayon, ibig sabihin may chance na magamit ko ang Dragon Ball sa ibang araw. Sagot nga dito itong si Old Kai at sinabi nito na wag nga daw itong magmadali, ipapaliwanag nga daw niya ang lahat dito kay Gohan. Sisimulan ko ang storya after 3 years ago, kung saan ay namatay tong si Goku. Kung saan ay gumawa nga daw ng kondisyon itong si Shenron para nga daw magawa pa din ni Goku na matalo itong si Omega Shenron. Pinagamit nga ni Shenron ang kapangyarihan niya dito kay Goku para nga daw mailigtas ang planetang Earth, at dito nga ay nagtagumpay nga itong si Goku na matalo ang kalaban nito. Ngunit ang kondisyon nga sa paggamit ni Goku ng kapangyarihan ni Shenron ay siya nga ay responsible para gawin ang kanilang napagkasunduan. Ito nga yun mas ill si Goku sa loob ng Dragon Ball kasama ang negative energy at ang positive energy naman ay kasalukuyan na kay Goku. Sa madaling salita para maiwasan ni Goku ang pag-release sa negative energy ay kailangan niya itong labanan, at hanggang ngayon ay kinakalaban nga ni Goku ang negative energy ng mag-isa. Salita naman dito itong si Gohan at sinabi nito na ibinigay daw pala ni Goku ang katawan niya para sa kanilang kaligtasan. Salita nga ulit dito itong si Old Kai at sinabi nito na once nga daw na gamitin nila ang Dragon Ball ngayon ay magpapalabas nga daw ito ng isang kalaban na mas malalakas nga daw kay Omega Shenron, pero ngayon guys ay hindi sapat ang kapangyarihan na meron kayo para matalo ang monster na yon. Salita naman dito itong si Trunks at sinabi nito na hindi ba siya kayang matalo ngayon ni Gohan.
Sagot nga dito itong si Old Guy at sinabi nito na ang Super Saiyan 5 ay sapat na para matalo itong monster na ito, pero natatakot ako dahil baka hindi na magamit pa ni Gohan ang Super Saiyan 5. Noong mga oras na nagamit ni Gohan ang Super Saiyan 5 ito nga ay nagmula sa matindi niyang kagustuhan na matalo itong si Ice, pero ngayon wala na itong si Ice ay agad din namang bumalik itong si Gohan sa normal form niya. Dito nga ay sinabi ni Old Guy na gusto nga niyang e-train itong si Gohan at Vegeta para nga magawa ng mga ito na magamit sa madaling panahon ang Super Saiyan 5, hindi nga daw siya sure kung magagawa niya ito. Pero gagawin nga daw niya ang lahat para magawa ito. Salita naman dito itong si Dende at sinabi nito na bakit nga daw hindi nila gamitin ang Dragon Ball ng Namek yan para nga daw ma-revive itong si Pan. Sagot nga dito itong si Old Guy at sinabi nito na imposible nga daw ito, dahil ang Dragon Ball nga daw ng Namek yan ay mas malakas sa Dragon Ball ng planetang Earth, kaya maaring mas malakas din ang makalaban nilang monster bagay ito ang gagamitin nila. Sa totoo nga daw ay natatakot nga daw siyang i-restore ang Dragon Ball ng planetang Earth, pero sino nga daw siya para pigilan ang mga ito sa mga balak gawin ng mga ito. Ayaw nga daw niya na lahat ng bagay ay iaasa nga lang ng mga ito kay Goku, dahil nahihirapan na nga daw ito ngayon, kaya gawin na nga lang daw nila ang lahat para naman daw ito sa planetang Earth. Ito na nga daw ang pagkakataon para i-surpass ang mga limit ng mga ito. Agad naman itong sinanayunan nitong sila Gohan, itong si Vegeta naman ay gusto na agad simulan ang training nila. Ngunit gusto nga munang sabihin ni Gohan sa lahat ang naging sitwasyon nila. Itong si Vegeta naman ay sinabi na sila Trunks na nga daw ang bahala sa bagay na yon. Salita naman dito itong isang Kai at sinabi nito na hindi nga daw pwedeng si Vegeta ang mauuna na mag-training. Kaya napagpasyahan nga ni Vegeta na hayaan na muna itong si Gohan na umalis para umuwi sa kanila. At dito nga ay agad nang umalis sila Gohan para nga ibalita ang mga nangyari. Sa pagdating nga ni Gohan sa bahay nila ay dito nga ay umiyak na nga itong si Videl dahil sa nabalitaan niya. Mabilis nga din lumipas ang panahon at handa na nga si Gohan na mag-training para nga agad na nitong ma-restore ang Dragon Ball at ma-revive ang anak niyang si Pan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa misteryosong planeta, kung saan ay ating makikita dito itong isang mortal kung saan ay naboboard nga ito sa mga oras na ito. At sa next panel nga ay ating makikita na naghanda na nga ang ating mga bida para nga lumaban sa misteryosong mga kalaban. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito na hindi nga daw nila ngayon magagamit ang Dragon Ball kaya mas mabuti nga daw na mag-ingat sila sa mga gagawin nilang pag-atake, at wala pang ang ilang segundo ay nag-charge na nga dito itong si Trunks at Goten ng isang pinagsamang wave blast na rekta nga nilang pinang-atake sa kanilang kalaban. Ito naman si Ab ay mabilis na inatake itong si Chiyoko at kanya nga itong tinapitin sa kamay at itinapon nga niya ito sa malayo. Habang itong sila Trunks ay agad nang hinabol dito itong King ng Makai, ngunit sa mga oras na ito ay parang ang kalmado lang ito sa mga balak gawin nila Goten at Trunks sa kanya. Ito naman si Ab ay mabilis nga din hinabol itong si Chiyoko. Salita nga dito itong si Ab at sinabi nito na siya nga daw ang makakalaban nito. Sagot nga dito itong si Chiyoko at sinabi nito na sa tingin daw ba nito na worth in siyang kalaban para sa kanya. Sa kabilang banda naman ay salita nga itong King ng Makai at sinabi nga nito kay Trunks na magaling nga daw ang mga ito kaysa sa kanyang inaasahan, pero kahit na ganun ay pwede na ba tayong magsimula. Sa point na ito ay naramdaman nga nila Trunks ang nakakatakot na kinang kanilang kalaban, at ngayon nga lang daw siya nakaramdam ng ganitong klase ng ki. At dito nga ay naghanda na nga dito itong King ng Makai para nga sa gagawin itong pag-atake. Wala pang ang ilang segundo ay mabilis na nga itong sumugod kay Trunks at Goten, rekta nga niyang tinamaan ang dalawa dito ng isang malakas na pag-atake na bahagya na nagpatalsik sa atin mga bida. Agad nga din naka-recover ang dalawa dito, ngunit agad na nga lang nawala itong kalaban nila at napunta nga ito sa likod nitong si Goten at rekta nga niya itong inatake ng isang malakas na pagsipa na talagang nagpatalsik dito kay Goten. Sa point na ito ay agad na nga ulit naghanda itong King ng Makai para umatake nga dito kay Trunks. Sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa nito, na rektang tumama sa mukha nitong si Trunks dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng bahagya. At habang itong sila Goten at Trunks ay papa-recover pa lamang sa atake na ginawa ng kalaban nila, ay agad na nga ulit naghanda dito ang King ng Makai ng isang malakas na pag-atake na nagawang magpatalsik sa ating mga bida. Habang itong kalaban nga nila ay parang may binabalak pang gawin kay Trunks at Goten. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na sobrang bilis nga daw nito, habang itong si Trunks naman ay salita nga din dito at sinabi nito na imposible nga daw na matamaan nila ito ng pag-atake dahil nga sobrang bilis nitong umatake. Ngunit dito nga ay salita itong King ng Makai at sinabi nito na ngayon nga daw ay nahuli na nga daw niya ang dalawa na ito.
At sa moment na ito ay nagulat na nga itong si Trunks at Goten sa mga sinabi sa kanila ng kalaban nila, dito nga ay nag-activate na nga ang parang mga box sa kanilang katawan at hindi na nga talaga sila makagalaw. Habang itong si King of Makai nga ay naghanda na nga ng isang malakas na pag-atake at sinabi nito na tignan nga lang daw niya kung kayang mabuhay ng mga ito sa gagawin niyang pag-atake, at wala pang ang ilang segundo ay ni-release na nga nito ang sobrang lakas na pag-atake na rektang tatama sa atin mga bida at nagresulta nga ito ng sobrang lakas na pagsabog. Itong sila Gohan nga ay nagulat sa ginawang pag-atake ng kalaban nila Trunks. Itong si Vegeta naman dito ay gusto nga lang munang hayaan sila Trunks na makipaglaban dito, hindi naman daw kasi malala ang magiging damage ng mga ito sa ginawang pag-atake ng kalaban. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kanda Ob kung saan ay nagulat nga dito itong si Shiyoko sa lakas na meron itong si Ob, at bagay nga daw magpatuloy siya na makipagsabayan sa mga pag-atake ng kanyang kalaban ay maari nga daw na matalo siya nito. At dito nga ay mabilis na nga ulit na sumugod itong si Ob sa kanya at agad na nga itong naghanda ng isang teknik na rekta namang tumama dito kay Ob. Si Ob naman dito ay nagtaka kung bakit nga daw bigla na lang nawala itong kalaban niya. At dito nga ay may bigla na nga lang tumawag sa kanya, ito nga ay walang iba kung hindi si Goku. Agad nga ditong nagulat itong si Ob at sinabi nito na bakit nga daw ito nandito. Ang pagkakaalam nga daw niya ay nakasil pa ito sa mga Dragon Ball. Sagot nga itong si Goku at sinabi nito na nagawa na nga niyang makalabas mula sa Dragon Ball, gusto nga niya na maglaban sila nitong si Ob para nga daw makita niya kung lumakas na nga ba talaga ito. Ipakita nga daw nito sa kanya kung gaano na ito kalakas. Agad naman itong sinanayunan nitong si Ob, gusto na nga daw talagang niyang makalaban muli itong si Goku. Sa moment na ito ay agad na ngang sumugod itong si Goku kay Ob ng isang malakas na pagsipa, pero nagagawa nga dito ni Ob na mas alag lahat ng pag-atake nitong si Goku. Dito nga ay nagawa nitong si Ob na makapagpatama ng isang malakas na pagsuntok at pagsipa na rektang tumama kay Goku. Salita nga dito itong si Goku at sinabi nito na ayos nga daw ito, nakikita nga daw niya na talagang lumakas na nga ito, pero ngayon nga daw ay magiging seryoso na siya. Sa moment na ito ay agad na ngang nagpalabas itong si Goku ng malakas na ki at nag-transform na nga ito sa Super Saiyan 4. Si Goku nga dito ay agad na nag-charge ng Kamehameha para nga ipang-atake dito kay Ob. Pero itong si Ob naman ay naghanda na nga dito ng isang malakas na pag-atake para nga sabayan ang gagawin pag-atake ni Goku sa kanya. At wala pa ng ilang segundo ay sabay na nga nilang ni-release ang napakalakas na pag-atake na ito. Nagsabayan nga ang dalawa dito gamit ang malalakas nila na pag-atake. Pero kahit nga anong gawin itong si Ob ay madali nga lang siyang natalo nitong si Goku, agad ngang tinulungan ni Goku itong si Ob na tumayo, sinabi nga dito nitong si Ob na tulad nga daw ng dati no match pa nga din daw siya dito kay Goku. Sagot nga dito ni Goku na hindi na nga daw masama ito, nagulat nga daw siya sa lakas na meron itong si Ob ngayon, gawin nga daw ulit nila ito sa susunod. Agad nga itong sinang-ayunan nitong si Ob. Ngunit ang hindi nga alam dito nitong si Ob na isa lang pala ito sa mga kapangyarihan ng kalaban niya, at habang itong si Ob ay wala sa kanyang sarili ay agad na nga ditong inatake ni Shiyoko itong si Ob ng sobrang daming pag-atake na talagang nagpapahirap dito kay Ob. Nakatayo pa nga dito itong si Ob at sinasabi nito na no match nga daw siya kay Goku, iniisip nga dito ni Ob na hindi niya kayang matalo ang kalaban nito. Pero itong si Shiyoko nga ay balak nang tapusin itong si Ob habang ito nga ay wala sa katinoan nito dahil na nga sa epekto ng kanyang magical technique. Ngunit dito nga ay agad nang nagpalabas itong si Ob ng sobrang lakas na ki na talagang nagpagulat dito kay Shiyoko. Salita nga ito at sinabi nito na dapat nga daw ay dahan-dahan nang nauubos ng ki nitong si Ob, pero bakit parang mas lalo pa itong lumalakas? Masama nga daw ito dahil maari nga daw masira ang kanyang magical technique, bagay nga daw magpatuloy ito, kaya mas mabuti nga daw na i-cancel na niya ang technique na ito. Sa moment na ito ay matagumpay na ngang nakabalik itong si Ob sa kanyang sarili, salita nga dito itong si Shiyoko at sinabi nito na para nga daw maprotektahan niya ang planeta na ito ay kailangan nga daw niyang kalabanin ito. Ngayon nga lang daw niya nakita ang mortal na ito, ano daw ba ang meron sa planeta na ito, wala nga daw siyang pag-asa na matalo ang basura na ito, agad na nga ditong tumakbo itong si Shiyoko palayo dito kay Ob, ngunit agad naman hinabol ni Ob itong si Shiyoko. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa King of Makai at kita nga sa mukha nito ang saya sa ginawa niyang pag-atake. Ngunit dito nga ay agad na naka-recover dito itong sila Goten at Trunks at mabilis na nga nilang ginamit ang kanilang fusion technique na talagang nagpagulat dito sa King of Makai. Salita nga dito itong si Gotenks at sinabi nito na pasensya nga daw, ni-analyze nga lang daw muna nila ang sitwasyon, pero ngayon na nga daw magsisimula ang totoong laban.
Sagot nga dito ang King ng Makay at sinabi nito na nakakagulat nga daw ang mga ito, ngayon nga lang daw niya nalaman na meron din daw pala sa planeta na ito ang gumagamit ng fusion technique. Salita nga ulit dito itong si Gotenks at sinabi nito na pasensya nga daw at wala nga silang oras na makipag-usap, mas mabuti nga daw na tapusin na nila ang laban na ito. Sagot nga dito ang King ng Makay at sinabi nito na nagiging interesting na nga daw ang pangyayari ngayon, kaya maghanda na nga daw sila, at wala pang ang ilang segundo ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa dito nila Gotenks na rektang tumama sa mukha ng kalaban nila, at habang nasa ere nga dito itong King ng Makay ay mabilis na nga lang ditong napunta itong si Gotenks at umatake nga ulit ng isang pag-atake na rektang tumama dito, sinundan pa nga nila ng isa pang pag-atake na talagang nagpatalsik sa kanilang kalaban. At nang nasa ere pa nga dito itong King ng Makay, ay agad nang naghanda si Gotenks ng isang malakas na pag-atake na tinawag niyang Ultra Super Volleyball Action na rektang tumama dito sa King ng Makay. Akala nga ni Gotenks na tapos na ang laban, ngunit madali nga lang nakatayo dito itong King ng Makay at kita nga sa mukha nito ang pagkagulat. Pero itong si Gotenks nga ay naghanda na naman ng isang malakas na pag-atake at sinabi nito na kung yun unang pag-atake nga nila ay hindi nagawang matapos ito, sa pangalawa nga daw nilang atake ay sigurado na nga daw ang pagkatalo nito, itong King of Makay nga ay talagang nagulat nga kay Gotenks dahil lumakas daw agad ang ki nito. Ngunit dito nga ay mabilis na dumating itong si Shiyoko at sinabi nito sa King ng Makay na wala nga daw silang pag-asa na manalo sa mga yan kaya kailangan na nga daw nilang gawin ito. Ang pangalan pala ng King ng Makay ay Marble. At dito nga ay nag-fusion na nga itong si Shiyoko at Marble na nagresulta ng malakas na pagsabog. Ang mga bida nga natin dito ay talagang nagulat nga sa ginawa ng dalawa. Salita nga dito itong si Gotenks at sinabi nito na kaya din palang gumamit ng mga yan ng fusion, si Ob naman dito ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Sa moment na ito ay ipinakita na nga itong si Marble at Shiyoko, matagumpay nga silang nakapag-fusion. Salita nga dito itong si Marble at sinabi nito na pasensya nga daw kung medyo matagal nga daw ang paggamit niya ng true form niya, ipapakita nga daw niya ang totoong lakas niya at difference ng kanilang mga lakas. At dito nga ay sobrang bilis na pag-atake nga ang ginawa nitong si Marble na rektang tumama sa mukha nitong si Gotenks. At habang nasa ere nga itong si Gotenks ay umatake nga ulit itong si Marble ng madaming at malalakas na pag-atake na rekta lahat na tumama dito kay Gotenks, dahil nasa lakas nitong si Marble ay talagang tumalsik nga na malayo dito itong si Gotenks. Itong si Ob naman ay talagang gulat na gulat nga sa mga nangyayari. Sa kabilang banda naman ay talagang gulat na gulat nga itong si Gohan sa mga nangyayari, dahil dito ay napagpasyahan na nga ni Vegeta na bumalik sa planetang Earth para nga tapusin na itong si Marble. Balik nga ang scene dito kay Gotenks kung saan ay nag-struggle na nga sila sa lakas ng kalaban nila. Salita nga dito itong si Marble at sinabi nito na nag-enjoy nga daw siya sa lakas na meron ang mga ito, pero ngayon nga ay parang nakaka-boring na ang mga nangyayari kaya mas mabuti na simulan na natin ang totoong kasiyahan. Ito naman si Gotenks ay agad na nga ditong naghanda at sinabi nito na sa mga oras na ito ay kailangan na nga daw niya maging seryoso sa laban na ito, kailangan na nga daw nilang gamitin ang bagay na ito. At dito nga ay agad na ibinigay ni Ob ang parang device na ginamit dati nila Gohan para makapag-transform sa Super Saiyan 4. Agad na nga itong ginamit nitong si Gotenks na talagang nagpagulat dito kay Gohan at Vegeta. At wala pang ang ilang segundo ay nagpalabas na nga itong si Gotenks ng sobrang lakas na ki at nag-transform na nga ito sa Super Saiyan 4 na nagpagulat sa lahat. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys for more videos like this.